So, Serbia, Dominican Republic, at saka Australia, at saka Georgia. So, ito, dahil natalo yung Serbia at saka Australia, gusto nilang bumawi. I think hindi na mag-a-advance yung Australia, no? Pero meron pa silang chance o nakapasok na ata ito sa Paris Olympics. Ay, hindi ko alam kung pasok na sila sa Olympics o dadaan pa sila sa Olympic qualifying tournament. Pa nagkataon, patay na naman ang Gilas dito. So, yun lang yun. Natalo kasi sila nung nakaraan, yung Australia. So, pumawi sila against Georgia. Pero kita nyo, tama yung sinasabi ko, di ba? Matambakan ka o lamang ka, may sistema ka. So, yun ang nangyari sa Australia tsaka Georgia. Basically, yun lang siya. Nagkataon lang na mas matagal at mas malakas. Mas malakas as a unit itong Australia. Okay? Kasi mas matagal na silang magkakasama. At saka mas eksperensyado na sila sa World Cup. Ilang international tournaments na sinasalihan ng Boomers. Kaya ganon. And then yung Dominican Republic at saka Serbia, yun na yun. Pag meron kang magandang basketball program at may magandang recruitment, plug in na lang kahit sinong player. Basta yung core mo is intact. Wala si Nikola Jokic doon. Si Bojan Bogdanovic ang naglalaro. So bakit effective pa rin ng Serbia? Yeah, effective sila pag magkasama yung si Bojan at saka si Nikola. Effective sila. Pero pagka hindi sila magkasabay o hindi sila sabay naglalaro, but effective pa rin. Kasi may sistema. Serbia is ever since na mabuwag yung USSR, Serbia has been a consistent basketball powerhouse in Europe. So, contender na yan sa Eurobasket, contender na yan sa Olympics, contender na yan sa world stage at saka sa Olympics man yan o kung anumang basketball tournament. Kasi nga may organized basketball kasi sila. Yung dribble, yun yung sinasabi, yung dribble drive is just one of the options, pero hindi yun yung options nila. Ang lagi nilang options is paloob. Pero meron silang mga players na kahit malaki o bigs can shoot outside. And they can also take the mid-range. Pag dinepensa mo yung 3, pwede silang lumapit. So, ganun sila kahirap bantayan. At saka kadalasan quick release yun. Hindi pwedeng, kahit may sanay sila sa minsan gusto pa nila may dumidepensa, sanay silang dinidepensahan din sila. So, mahirap talunin yung Serbia. Kung tutuusin, dapat, na sila rito eh. Hindi nakapalag yung Dominican Republic eh. Parang napakadali ng basketball sa kanila dahil sa sistema nila eh. Ayun din yun, nahirapan din si Towns kasi yung depensa rin ng Serbia, grabe yung ball pressure. Buong laro ata yun. So sana sa mga basketball fans, alam na naman ng mga Pilipino eh. Siguro naobserbahan na rin nila yung ibang teams dito sa World Cup. Ang kagandahan lang na dito he knows is nakikita ng mga tao, ng mga Pilipino, ng malapitan kung paano maglaro yung mga iba't ibang bansa sa buong mundo. Kung gusto natin makarating sa level nila, nakita na natin anong dapat gawin, lalo na ng SBP. Di ba? Kasi hindi na labanan of skills yan eh. It's a matter of skill and individual skills and organized basketball. So yun yung pinakita ng Australia and Serbia, kaya sila nanalo. So yun lang.